Tatapatin na kita, sir. May napakaliit ng tsansa na mapabatcher mo yan. Good morning sa inyo mga kalapatids. Maligayang pagbabalik dito sa ating munting tambayan, Chocobulok TV. Tara, sa video ito samanin nyo ako. Araw ng Martes, tuloy-tuloy pa rin yung ating pagbibigay ng pahinga dito sa ating ibon na si Jessie, at dito sa isang ibon natin na si Zomba. Ayan, mamimitik pa. Alright, so ang gagawin natin sa kanila ngayon, hindi natin sila parorondahin, hindi natin sila paloloplayin, walang lalabas dito sa ating kulungan. So siguro hindi na rin natin ilalabas tong mga to. Ito, yung mga parondahin natin dito sapagkat ipasok pa tayo sa trabaho, so hindi na natin mahintay. So dito lang muna sila, magpapahinga sila, and then mamaya hopefully makapag-basket tayo para sa tune up or sa warm up para ma-training. Hindi lang natin alam kung saan at kung gaano kalayong distansya, pero sigurado yan, yun ang ating gagawin sa ating mga alagang panglipad na ito. Sa video ito, sasagutin na rin natin yung katanungan ng isa nating kalapatids na si Sir Alex Wayne Natividad. Meron siyang follow-up question patungkol dun sa ating nakaraang episode tungkol sa pagfe-feathering. Sa mga hindi pa nakapanood ng ating previous episode, nandyan yung thumbnail natin, at ilalagay ko rin yung link dito sa may bandang upper right corner, at makikita nyo rin yon sa description ng video ito. Bago natin sagutin yung katanungan ng ating kalapatid na si Sir Alex, kung hindi ka pa nakapag-subscribe, mag-subscribe ka na sa ating YouTube channel, hit mo na notification bell para nang sa ganun updated ka sa ginagawa nating kwentuhan dito lang sa ating munting tambayan. Sagutin na natin yung katanungan ni Sir Alex. Ang tanong niya sa atin, ano magandang sistema o pamamaraan sa pagpe-feathering ng mga ibon na binili o nabili sa kung saan para maiwasan na bumalik yung ibon dun sa pinagbilihan o dun sa may-ari. Malamang kaya na itanong to ni Sir Alex dahil yung ibon na nabili niya ay nakawala, bumalik dun sa nagmamay-ari o sa pinagbilihan niya, which is na-experience na rin natin yan personally. Alam ko sa mga kalapatids na nanonood ngayon, alam ko na experience nyo to sa isang punto ng inyong pag-aalaga sa mga kalapate. So pag-usapan natin to mga kalapatids. Kung titignan natin yung katanungan mga kalapatids, ay related ito sa pagpapabatcher. Alam nyo kasi mga kalapatids, iba ang pamamaraan ng pagpapabatcher sa mga young birds at sa old birds. Kung ang nabili mong ibon, sir, ay old birds, meaning medyo may edad na, tatapatin na kita, sir, medyo mahirap ng pabatcherin yan. Kahit gupitin mo pa lahat ng pakpak nyan, pag tumubo yan at nakawala, malaki ang tsansa na iwan ka nyan at bumalik yan dun sa nagmamay-ari sa kanya o sa original niyang tahanan. May pangakaparaanan para mapabatcher sila, subalit hindi garantiya mga kalapatids na hindi na aalis yung ibon na yon sa atin. Halimbawa niyan, bibigyan mo siya ng pares, tapos kapag ka nag-itlog yung ibon na yon, mas tataas ang tsansa na magstay siya dun sa kulungan mo dahil nandun sa'yo yung kanyang pares at mga inakay. Pero hindi 100% na mag-i-stay siya dyan or hindi na siya babalik kung saan siya lumaki at nagkaisip. Mas malaki ang tsansa na mapabatcher kung yan ay cock. Pero kung yan ay hen, nako, napakaliit ng tsansa na mapabatcher mo yan. Kahit mag-ilang clutches ka o mag-ilang inakay yan dyan sa loop mo, kung talagang old birds yan, napakalaki ng tsansa na kapag ka pinakawalan mo yan, ay babalik yan dun sa kanyang original na kulungan. Paano ba natin masasabing all birds na yung isang ibon mga kalapatids? Naturally, pagka 7 to 8 months ang isang ibon o isang kalapate, kino-consider na siya as old birds. Dahil sa mga ganong edad na rin, nagiging reproductively matured na. Meaning, kaya na nilang bumuhay ng sarili nilang mga inakay. Pero kung ang pag-uusapan ay tungkol sa pagpapabatcher mga kalapatids, para sa akin, pagka ang ibon ay umidad na ng 5 months pataas, ayan, mahirap ng pabatcherin yan mga kalapatids. Kumbaga solid na yung loyalty niyan dun sa loop na kanyang kinalakihan. Mahirap na pabatcherin yun mga kalapatids, at kung mapabatcher mo man, malaki ang tsansa na bumalik pa rin yan dun sa loop na kanyang pinagmulan. Gawin nating halimbawa ito si Zomba mga kalapatids. Etong si Zomba ay ayan, si Zomba mga kalapatids, nung siya ay nasa 4 na buwan yata, kung hindi ako nagkakamali, 5 buwan, nawala to mga kalapatid sa training sa South. Pagkalipas ng 5 buwan na missing yung ating ibon na to na si Zomba, bigla siyang nagpakita at bumalik dito sa ating kulungan. So lumalabas, mag-iisang taon na itong ating ibon na yon. Pag uwi niya dito sa ating kulungan, maganda yung kanyang pangangatawan, mukhang malusog yung ating ibon, at mukhang may nag-alaga sa kanya mga kalapatids. So siguro nagdaputo kung saan nahuli siya, and then
nalagaan siya. Doon sa loob ng 5 buwan na yon, maaaring pinabatcher siya. Pwede ring binunutan siya ng pakpak para talagang hindi siya makalipad. Maaari din na binigyan siya ng pares doon. Then lumipas ang 5 buwan, siguro naisip ng nagalaga sa kanya, batcher na sa kanya. And since tumubo na rin yung kanyang pakpak, kaya pinakawalan na. Ayun, bumalik dito sa ating kulungan. Ano dapat nating maintindihan mga kalapatids na kanubi? Yung loyalty ng ating ibon na ito, 5 months pataas, nandun na sa kulungan kung saan siya lumaki. Kaya kahit kinulong siya doon sa loob ng 5 buwan, dito pa rin niya mas napiling umuwi nung siya ay pakawalan. Isang halimbawa yon mga kalapatids na kanubi, na kapag old birds na yung inyong mga alaga, walang kasiguraduhan na mapapabatcher nyo o mapapaamo nyo o mapapastay nyo dun sa inyong kulungan. Ganun naman pala, di parang walang kwenta yung mga old birds na nabibili natin sa ibang fancier o galing sa ibang kulungan. Hindi mga kalapatids. Kadalasan, ang mga old birds ay ginagawang breeder. Dahil ang loyalty nila ay nandoon sa original nilang tahanan, wala nang kasiguraduhan na mapapabatcher mo pa yan, lalo na't kung hen yan. Kaya automatic mga kalapatids na kanubi na kapag old birds ang inyong na-acquire mula sa iba, mas magandang gawin na lang silang mga breeders. Ibang mga newbie, alam ko nararamdaman ninyo, baka naiinip kayo kasi gusto nyong parondahin, paliparin. Huwag na kayong mainip mga kalapatids na kanubi. Gawin nyo, alagaan nyo silang mabuti, bigyan nyo ng pares, hintahin yung mga itlog. Pag napisa yung itlog, hintahin yung lumaki, yung kanilang mga inakay. And then yung kanilang mga inakay, yun yung magiging ibon ninyo na loyal sa inyo at sila yung inyong mapaparonda. So yun ang pinaka-advisable mga kalapatids kung old birds ang inyong i-acquire. Kaya kung mapapansin nyo mga kalapatids na kanubi, yung mga fanciers na kumukuha ng old birds, automatic ang purpose niyan, gagawin nilang breeder. So balik tayo ulit dun sa tanong ni sir. So kahit ano pang gawin mong pagpe-feathering dyan, basta old birds yan, walang kasiguraduhan na mapapabatcher mo yan. Oo, hindi yan makakalipad pag pinutulan o binunutan mo ng pakpak. Pero kapag tumubo yan at pinakawalan mo, babalik at babalik yan dun sa totoo niyang lugar na kinalakihan. Paano naman pag yung birds 3 to 4 months pababa? Yan, medyo malaki ang tsansa na mapabatcher nyo yan. Dahil yung mga ganyang edad, hindi pa establish yung kanilang loyalty. At dyan pa lang sila nagsasanay maging independent sa buhay. Ang dapat nyo lang siguraduhin ay ma-viewing sila ng maayos at sapat na panahon. Maayos na viewing area, meaning may access sila 360 degrees paikot dun sa inyong loft. Usually 2 weeks okay na yon mga kalapatids. Pero kung maraming nag-iibon dyan sa lugar ninyo, hindi masama na gawin yung hanggang 1 buwan naka-viewing yung young birds na na-acquire ninyo. Habang naka-viewing, turuan nyo na rin ang disiplina batay dun sa ginagawa nyong sistema. Ilalagay ko dyan sa screen yung dedicated episode natin tungkol dyan. Panoorin nyo na lang para magkaroon kayo ng idea at tips kung ano-ano at paano ninyo isasagawa. Kaya sa mga hindi pa nakakapanood niya ng episode na yan, panoorin nyo yan mga kalapatids. Sana nasagot natin yung katanungan ni Sir Alex at nakapagbigay tayo ng idea at impormasyon sa mga kanubi nating nanonood sa episode na ito. At kung ikaw na nanonood hindi pa nakapag-subscribe, ano pang hinihintay mo? Mag-subscribe ka na. Hit mo na notification bell para nang sa ganun updated ka sa ginagawa nating kwentuhan dito lang sa ating munting tambayan. Mag-like, comment, share kung nagustuhan mo ang video ito at pakisuportahan ang ating Facebook page para sa tuloy-tuloy na kwentuhan, nakapupulutan ng mga kaalaman. Paano mga kalapatids? Hanggang sa muli nating pagkikita. Paalam!